Ang pangalan ko po ay Jovelyn. Lynn na lang for short. Taga Bulacan. Lumipat kami dito noong 23 na ako. Dati kaming taga Bicol, Sir Neb. Doon ako lumaki at nag-aral. Nakakamiss din nga yung mga panahon na yon. Share ko lang itong kwentong nangyari doon sa Bicol. Matapos kong mag-18th birthday, nagising na lang ako isang araw na may salamin sa tabi ng kama ko. Yun bang handheld na salamin? Maliit lang, kasya lang yung mukha ko kapag nagbe-makeup o kaya naman ay nagpupulbo. Nagtaka ako, naisip ko baka yung kapatid ko ang naglagay doon o kaya si mama. Paglabas ko sa sala, tinanong ko sila. Pero wala raw sa kanila ang pumasok sa kwarto ko at naglagay ng salamin doon sa kama. 2 days after, meron na naman. Parehong size nung naunang salamin. Iba lang yung kulay. Nagtanong ulit ako at sabi ng mga kasama ko sa bahay, hindi raw talaga sila ang may gawa nun. Halos hindi ako mapakali nung araw na yon, Sir Neb. Kakaisip kung sino ba yung nagbibigay ng salamin. Kasi alam ko kung si mama man yun o yung kapatid ko. Aamin na sila agad nung first time pa lang na nagtanong ako. Sa ikatlong beses na nakakuha ulit ako ng salamin sa kama, iba na yung naisip ko. Dati ko na yung naririnig sa amin na may mga entity raw na talagang kumukursunada sa mga babae sa lugar namin. Minsan daw duwende ang salarin, pero may mga pagkakataon din na kapre. Nung una hindi naman ako natakot kasi harmless naman yung mga nangyayari. Salamin lang naman yun. Anong magagawa nun sa akin? Pero after mga 8 salamin na yung nakukuha ko sa kama, doon ko na nararamdaman na tuwing gabi ay may naglalakad na kung sino sa labas ng bintana. Kapag nakatalikod ako, para bang may sumisilip-silip sa siwang ng bintana. Nakakatakot. Nagsisitayuan talaga yung mga balahibo ko kapag nararamdaman ko yon. Isang beses nahuli ko yung sumisilip. Nag-aaral ako nun nung maramdaman ko uli yung kakaibang sensation na parang may nagmamasid sa akin. Bigla akong lumingon sa bintana. Sinadya ko talaga yon para hindi makareact kung sino man yung nandoon. Sir Neb, kitang-kita ko yung pares ng 2 kulay pulang mata na nandoon sa bintana. Tumakbo ako papalapit. Hawak ko na yung flashlight. Binuksan ko yung bintana at huling-huli ko yung nilalang na umaakyat sa puno. Lumingon pa muna siya sa akin bago siya tuluyang nawala doon sa mga sanga ng puno. Ang laki niyang tao. Yung katawan niya sobrang mabalahibo. Tapos may hawak-hawak siyang sigarilyo na umuusok pa. Agad akong lumabas ng kwarto. Si mama nagulat pa kasi akala niya pinasok kami ng magnanakaw sa lakas ng sigaw ko. Nung malaman ni mama yung nangyari, kinabukasan din ay pinuntahan namin yung kakilala niyang manggagamot sa lugar namin. Sabi niya tuwing bago raw ako matutulog ay maglalagay ako sa pinto ng kwarto pati sa bintana ng tinunaw na asin. Effective daw yon para mapigilan ng kahit anong masamang nilalang na makapasok sa kwarto ko. Base raw sa kwento ko ay kapre yung kumukursunada sa akin. Buti na nga lang daw at hindi pa umaabot sa puntong pinaglalaruan ako nung kapre dahil may mga pagkakataon pa raw na kinikidnap nito yung mga babaeng nagugustuhan niya. Ginawa ko yung sinabi nung manggagamot. Halos 1 buwan kong ginawang ritual yung paglalagay ng tinunaw na asin sa pinto at mga bintana at talagang gumana naman siya. Simula noon hindi na ulit ako nagkaroon ng salamin sa kama. Nawala na rin yung mga nagmamasid tuwing gabi. Payo nung manggagamot, para daw long term na iwan na talaga ako nung kapre, ay maglagay ako ng kahit isa man lang na santong benditado sa loob ng kwarto. Sa ganoong paraan daw ay hindi na talaga ako ulit mapapasok nung kapre.
Jasper po ang pangalan ko. 20 years old. Katatapos ko lang gumraduate sa kolehiyo at sa ngayon ay naghahanap pa rin ako ng mapapasukang trabaho. Bago ko simulan itong story, paliwanag ko muna kung ano ba yung setup ng bahay namin. Dito kasi sa amin, Sir Neb, uso yung mga nakawan. Halos linggo-linggo may kaso ng mga teenager na nahuhuli ng mga tanod na nagnanakaw sa mga bahay kapag madaling araw na. Kahit kami ay ilang beses na ring nabiktima. Nakadalawang bike na ako na nawala. Kahit yung mga tools ni Daddy sa bodega, nawala rin. Walang patawad talaga yung mga yon. Pati nga yung paso ni Mama na may mga halaman, ninenok pa rin ng mga magnanakaw. Kaya dito sa amin, sinasara talaga namin yung buong bahay tuwing gabi. Lahat ng pinto nakalak. Yung mga bintana pinalagyan ng mga grills ni Papa. As in wala talagang makakapasok sa bahay namin kahit daga. Kaya nung isang gabi, nagtataka ako nung may narinig akong ngumingiyaw sa sala. Mga 11 na yon. Patulog na nga ako. Katatapos ko lang mag-game sa phone ko. Ang lakas nung ngiyaw. Lalabas pa sana ako kaso antok na talaga yung mga mata ko. Hinayaan ko na lang at natulog na. Tinanong ko si Daddy kung narinig din ba niya yung ngiyaw ng pusa nung nagdaang gabi. Sabi niya imposible raw yon. Sarado yung buong bahay namin sa gabi. Walang lulusutan yung pusa. Napatango na lang ako. Naisip ko baka hindi galing sa loob yung narinig ko. Sumunod na araw, narinig ko ulit yung mga ngiyaw. Mag-aalauna na yon. Kaya natulog na lang ulit ako. Pero pagkagising ko kinabukasan, parang binagyo yung kusina namin sa dami ng mga bagay na nabasag. Yung lalagyan namin ng mga plato at baso, parang may kung sino na nagtulak. Nagkalat yung mga babasaging baso at plato sa sahig. Yung ref namin bukas. Butas na yung mga karton ng gatas na paborito ni Bunso. Napunit din yung mga kurtinang nakasabit. Parang kinalmot ng pusa. Sabi ko kay Daddy, yun na yung kinukwento ko sa kanya. Sumunod na gabi bago matulog, tinulungan ko si Daddy na i-check lahat ng pwedeng daanan ng pusa. Pero wala talaga. Sarado lahat, sa kusina, sa sala. Kahit sa mga kwarto namin ay walang pwedeng lusutan yung pasaway na pusa na naririnig ko. Nung gabing yon nagpasya ako na sa oras na marinig ko ulit yung ngiyaw ng pusa, lalabas talaga ako kahit na inaantok ako at ako mismo ang bubugaw palabas nung pasaway na pusa. Inabangan ko talaga. Kahit alas 12 na lampas ay gising pa rin yung diwa ko. Scroll lang ako sa Facebook habang naghihintay. Tumayo agad ako nung marinig ko yung malakas na ngiyaw. May dala akong pamalo. Pagsilip ko sa may kusina, nandoon yung pusa. Pero Sir Neb, ang sobrang kinagulat ko ay yung katawan niya. Lumabas doon sa salamin. Parang naging portal niya yung salamin para makalabas-masok sa bahay namin. Siyempre ako hindi makagalaw kasi hindi ko inaasahan na ganoon ang makikita ko. Nung makalabas yung pusa, tinapangan ko yung loob ko. Lumabas ako sa pagkakatago at sinugod ko yung pusa. Hahampasin ko na sana siya nung dala kong patpat nung makailag ito. Sabay tumakbo papunta doon sa salamin at tumagos na parabang tubig yung nandoon sa pader imbis na salamin. Ginising ko si Daddy at Mami. Sabi ko nakita ko yung pusa. Tumagos doon sa salamin. Nung una parang naguguluhan pa sila. Pero nung maipaliwanag ko ng maayos, ay naintindihan din nila. Ayon sa mga nabasa ko sa internet, talagang may mga hayop daw na may kakayahang tumagos sa mga salamin. Pwedeng isa itong shapeshifter o kaya naman alaga ng mga mangkukulam o aswang. Inuutusan nila ang mga alaga nila na maglibot-libot sa mga lugar nang gusto nilang biktimahin. Parang scout kumbaga, kasi nakikita nila mismo kung anong nakikita ng mga alaga nila. Sabi basagin daw yung salamin at ilibing sa lupa para hindi na magamit pa. Ginawa nga namin. Luckily gumana naman siya. Hindi ko na ulit narinig pa yung mga ngiyaw ng pusa na yon.
Hindi rin nga namin alam kung ano bang balak ng pusa na yon sa amin o kung paano niya nagamit yung salamin para maging portal. Hindi na siguro importante yon. Ang mahalaga ay napigilan namin kung ano mang gusto nilang gawin sa bahay. Herbert ang pangalan ko, Sir Neb. Pero pwede rin naman na Bert na lang for short. Naiinis kasi ako kapag complete name yung tawag sa akin. Parang pang matanda. Anyway, listener po ako ng channel nyo simula pa nung 2021. Na-discover ko ito dahil na rin sa mga kaibigan ko na fan din ng channel. Pinilit nila ako na mag-send ng story, kaya eto na po. Noong 2018 ko nalaman na bawal pala kapag binibili ng second hand yung mga salamin. Totoo po yan, Sir Neb. At based on experience, kaya ko yan alam. Ganito kasi yung nangyari. Noong start ng 2018, nalugi yung ukayan nila Tita Josie. Ang tumal na raw ng mga customer kaya naisipan nilang isara na lang yung store at magtayo na lang ulit ng bagong business. Tumulong nga kami nila mama na mag-ayos doon sa store. Pero imbis na maglinis, itong si mama parang naakit doon sa malaking salamin na nasa gilid ng store. Yung bang pwede mong tignan habang sinusukat mo yung mga damit sa ukay-ukay. Tinanong ni mama si Tita Josie kung for sale ba yung salamin. Si tita naman pumayag na. Nagkasundo sila sa presyo kaya ayun. Umuwi kami na may bitbit na dambuhalang salamin. Tinanong ko si mama kung saan namin ilalagay yon. Sabi niya doon daw malapit sa kusina. Ako na yung nag-install noong salamin. Nagpatulong lang ako doon sa dalawa ko pang kapatid na babae. Tagahawak lang. Okay naman pala siya. Saktong-sakto yung salamin kasi tuwing umaga doon talaga kami dadaan kapag palabas na ng bahay. Makikita mo talaga yung sarili mo sa salamin na yon, kung ayos ba yung itsura mo o hindi. Sa paglipas ng mga araw, nakakaramdam na kami ng kakaiba sa bahay. Sa kusina, kapag mag-isa lang ako, nakikita ko minsan na gumagalaw yung mga furnitures. Upuan, mesa, yung mga nakasabit na sandok, bigla na lang kakalansing kahit wala namang umiihip na hangin. Grabe yung takot ko kapag nangyayari yon. Si mama sabi niya sa akin, one time daw nagising siya. Tapos uminom siya ng tubig sa kusina. Nakita niya raw na may tumatakbong bata papunta doon sa ilalim ng mesa. Binuksan niya raw yung ilaw, sabay tingin sa ilalim. Pero wala naman. Marami pang kababalaghan ang nangyari sa amin. Sa sala minsan, may mga bakas ng paa na hindi namin alam kung sino ang may gawa. Tapos yung mga appliances, bigla-bigla na lang umaandar. TV na nagbubukas mag-isa. Umiikot na electric fan kahit walang kuryente. Sabi nga ni mama, parang haunted house na raw yung bahay namin simula nang dalhin namin yung salamin. May isang kabarkada si mama na nakapagsabi sa kanya na bakit daw kasi kami bumili ng second hand na salamin. Usually daw kasi ay ang mga salamin ang nagiging lagusan ng mga espiritu sa mundo natin. At mas madali raw itong tawiran kung sakaling second hand na ito. Mas gamit na at maraming tao na ang nakatingin dito. Kaya ang ending, pinabalot ni mama yung salamin sa karton at tape. Tapos tinago niya doon sa bodega namin sa labas. Wala naman daw masama kung maniniwala kami na yun nga talaga ang dahilan ng mga pagpaparamdam. After nga noon ay nawala na yung mga nakakatakot na pangyayari sa bahay. Yun ang dahilan kung bakit naniniwala na ako na bawal talagang bilhin ang mga second hand na salamin. Pero kung duda pa rin kayo, pwede nyo naman pong subukan. Baka kasi sa akin lang nangyari yon.